Sa mundo ng showbiz at malalaking negosyo, madalas nating makita ang mga taong tila hawak ang lahat ng kapangyarihan dahil sa kanilang yaman at matitinding koneksyon. Isa sa mga pangalang laging nababanggit pagdating sa usapin ng impluwensya ay si Cedric Lee, na kilala bilang isang matagumpay na businessman na may hawak na malalaking proyekto sa iba't ibang industriya. Pero sa likod ng mga magagarang suit at mamahaling pamumuhay, may isang madilim na kwento pala na unti-unting lumabas at naging sentro ng usap-usapan sa buong Pilipinas sa loob ng mahigit 10 taon. Matapos ang napakahabang laban sa korte at mga pagtatangkang takasan ng batas, sa wakas ay naglabas na ng pinal na hatol ang hustisya laban sa kanya at sa kanyang mga kasama gaya ni Denise Cornejo. Guilty beyond reasonable doubt ang naging desisyon ng mga huwes dahil sa matinding pinsalang idinulot nila sa buhay ng isang sikat na TV host. Pero ano nga ba ang tunay na nangyari sa likod ng mga saradong pinto ng korte at paano nga ba bumagsak ang isang Cedric Lee mula sa rurok ng kanyang tagumpay patungo sa loob ng malamig na rehas? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kung titingnan natin ang nakaraan, si Cedric Lee ay itinuturing na isang seryosong player sa mundo ng negosyo dahil marami siyang pinapasukang kontrata na may malaking epekto sa ekonomiya. Sa mata ng maraming tao, siya ay isang respetadong leader at larawan ng isang taong nagtagumpay sa buhay. Ngunit kasabay ng kanyang mga panalo ay ang mga kontrobersya na hindi rin maiaalis sa kanyang pangalan. Bago pa man ang malaking iskandalo na kinasangkutan niya, naharap na rin siya sa mga legal na usapin tungkol sa maling paggamit ng pondo at iba pang personal na kaso na naging mantsa sa kanyang reputasyon. Maging sa kanyang personal na buhay ay hindi rin siya nawalan ng gulo, lalo na nung naging karelasyon niya ang singer at actress na si Vina Morales. Ang kanilang pagsasama na dapat sana ay masaya ay nauwi sa isang matinding hidwaan sa korte dahil sa usapin ng kanilang anak na naging simbolo ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Ang pinakamatinding dagok sa kanyang buhay ay nangyari noong gabi ng January 2014 sa loob ng isang condo unit sa Metro Manila. Dito ay idinitain at pinagbugbog ng grupo ni Cedric Lee ang kilalang aktor na si Vong Navarro na naging dahilan para magbago ang takbo ng buhay ng TV host habang buhay. Ang insidenteng iyon ay hindi lang basta pananakit dahil naging sanhi ito ng malalim na trauma at takot para kay Vong na ayon sa kanya ay nagpabago sa kanyang pagiging masayahin at makulit na tao. Ang bawat ebidensya na inilabas sa korte at ang bawat testimonya ng mga saksi ay hindi nakaligtas sa masusing pagsusuri ng batas hanggang sa mapatunayan na may malaking pagkukulang at kasalanan ang grupo ni Cedric. Ang bawat hakbang nila sa korte ay nagpakita na kahit gaano ka pa ka-impluwensya, ay hindi mo pwedeng paglaruan ang dangal at buhay ng ibang tao nang walang kapalit. Habang nagpapatuloy ang laban sa korte, hindi naging madali ang bawat araw para kay Vong Navarro dahil sa matinding takot at pangamba na baka hindi na siya maging ligtas kahit saan siya magpunta. Sa bawat pagdinig na nagaganap, damang-dama ang tensyon sa loob ng silid kung saan kasama niya ang kanyang asawa na si Tanya Bautista at ang kanyang mga abogado na walang pagod na nagbabantay sa kaso. Ang pagtitipon ng mga ebidensya ay naging isang napakahabang proseso na parang isang emosyonal na bagyo na sumubok sa pasensya at pananampalataya ni Vong sa ating sistema ng hustisya. Isipin niyo na lang ang bigat ng pakiramdam na kailangan mong balikan ang bawat segundo ng gabing iyon para lang mapatunayan ang katotohanan sa harap ng maraming tao. Maraming pagkakataon na tila nawawalan na ng pag-asa ang kampo ng aktor, pero hindi sila tumigil hanggat hindi lumalabas ang tunay na nangyari sa loob ng condo unit na iyon. Samantala, malayo sa ingay ng media at sa kinang ng showbiz, si Cedric Lee naman ay napilitang harapin ang isang tahimik na buhay sa loob ng kulungan. Sa loob ng malalamig na dingding ng bilibid, ang tanging naririnig niya lang ay ang mga hakbang ng mga gwardya at ang tibok ng sarili niyang puso na tila nagpapaalala sa kanya ng bawat maling desisyon na kanyang ginawa. Dito niya siguro napagnilayan ang mga relasyon na nasira at ang anak na naiwan niya kay Vina Morales na nadamay sa gulo ng kanyang buhay. Ang lahat ng kapangyarihan, kayamanan at impluwensya na dating hawak niya
ay tila naging balewala dahil hindi siya nito nailigtas sa bagsik ng batas. Ang bawat minuto sa loob ng selda ay isang masakit na paalala na ang lahat ng karangyaan sa mundo ay pansamantala lamang kapag ang integridad ng isang tao ay tuluyan ng gumuho. Sa bawat pagharap sa korte ay may mga ebidensya na hindi talaga nakaligtas sa masusing pagsusuri ng mga huwes. Ang mga CCTV footage, ang mga testimonya ng mga saksi, at ang mga dokumentong legal ay unti-unting bumuo ng isang kwento na laban sa grupo ni Cedric. Sa kabila ng kanilang mga paliwanag na di umano, ay nahuli nila si Vong na may ginagawang masama kay Denise Cornejo. Marami ang nakapansin sa mga hindi pagkakatugma ng kanilang mga kwento. Ang bawat detalye ng kanilang depensa ay tila naging mitsapa para mas lalong lumabas ang katotohanan. Hindi rin nagpahuli ang media at ang publiko na laging nakatutok sa bawat headline na lumalabas tungkol sa kasong ito. Ang bawat post sa social media at balita sa telebisyon ay nagdala ng dagdag na presyon sa reputasyon ni Cedric na dati ay tinitingala bilang isang matagumpay na businessman. Sa bawat gabi na dumadaan sa loob ng bilibid ay tila lalong bumibigat ang daladahing pagsisisi ni Cedric Lee habang pinagmamasdan ang 4 na sulok ng kanyang selda. Sa gitna ng katahimikan, hindi na ang ingay ng negosyo o ang tunog ng pera ang kanyang naririnig, kundi ang mga boses ng mga taong nasaktan niya at ang mga ngiting nawala dahil sa kanyang mga maling desisyon. Ang bawat sandali ay naging malupit na paalala na ang tiwalang sinira niya at ang reputasyong kanyang binuo sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng gumuho. Para sa isang taong dating tinitingala sa lipunan, ang pagbagsak na ito ay hindi lang basta pagkawala ng kalayaan, kundi isang kabiguang habambuhay niyang papasanin. Dito niya napatunayan na ang kapangyarihan ay parang bula na madaling maglaho kapag hindi ito ginamit sa tama. Para naman kay Vong Navarro, ang bawat paghakbang niya sa korte sa loob ng 10 taon ay naging simbolo ng kanyang hindi matatawarang katapangan. Hindi lang ito basta legal na labanan para sa kanya, kundi ito ay isang pakikibaka para mabawi ang dangal na ninakaw sa kanya sa loob lamang ng isang gabi. Sa likod ng bawat testimonya at bawat piraso ng ebidensyang inilatag ng kanyang mga abogado, naroon ang determinasyon na ipakita ang katotohanan. Ang kanyang asawa na si Tanya Bautista ay hindi umalis sa kanyang tabi at nagsilbing matibay na sandigan sa mga oras na tila nananaig ang dilim. Ang laban ni Vong ay naging laban na rin ng maraming tao na nagnanais na makitang gumagalaw ang hustisya para sa mga biktima ng karahasan, kahit gaano pa ka-impluwensya ang kanilang kalaban. Noong May 2024, matapos ang isang dekada ng paghihintay at pagtitiis, sa wakas ay nakamit na rin ni Vong ang tagumpay na kanyang ipinaglalaban. Ang hatol na habambuhay na pagkakulong laban kina Cedric Lee at Denise Cornejo ay naging isang napakalakas na mensahe sa buong bansa. Hindi lang ito isang simpleng panalo sa papel, kundi ito ay patunay na ang pananampalataya sa tama ay laging may gantimpala sa dulo. Para kay Cedric, ang araw na iyon ang naging huling hudyat ng kanyang pagkawala sa mundo ng kapangyarihan. Ang lahat ng kanyang yaman at mga koneksyon ay hindi nakagawa ng paraan para baluktutin ang batas. Ipinapakita ng kasong ito na ang hustisya ay hindi nabibili at ang katotohanan ay laging lulutang sa tamang panahon. Ang kwento ni Cedric Lee, Vong Navarro at Denise Cornejo ay isang masakit na paalala kung paano nagtatagpo ang tadhana ng 3 tao sa gitna ng kontrobersya at personal na sugat. Ipinakita nito ang epekto ng bawat desisyong ginagawa natin, maliit man o malaki. Ang pagbagsak ni Cedric ay babala laban sa kasakiman at maling paggamit ng lakas, habang ang tagumpay ni Vong ay inspirasyon para sa lahat na huwag susuko sa paghahanap ng katarungan. Ang 10 taong laban na ito ay nagturo sa atin na ang paghilom ay nagsisimula lamang kapag ang katotohanan ay naisawalat na sa lahat. Sa huli, ang kwentong ito ay patunay na ang kayamanan ay pansamantala lamang, ngunit ang integridad at paninindigan sa tama ang tunay na magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Kayo, mga kaalam,
Ano ang naging reaksyon nyo nang lumabas ang pinal na hatol sa kasong ito? Sa tingin nyo ba ay magsisilbi itong sapat na aral para sa mga taong akala ay kaya nilang takasan ang batas gamit ang kanilang pera? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section dahil gusto naming malaman ang inyong pananaw tungkol sa hustisya dito sa ating bansa. Huwag rin kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng katotohanan at kaalaman.